Okay, encode natin yung TIN number. So, yung ginawa natin yung TIN number, no? Yung trial demo, 1, 2, 3, 0. Yan, okay. So, may nag-appear ng name dyan, ano? Kasi naka-program na siya. Ibig sabihin, naka-encode na siya. So, mag-start tayo siyempre sa ating program na 2022. So, dun sa ating explanation, dun sa form, sa chart na pinakita natin. So, yun ang mga data na ipapasok natin. So, fill up tayo ngayon. Hanapin natin yung 1701Q. Yan. 1701Q. Yan. Okay. So, ayan yung 1701Q. Fill up tayo. Okay. So, nakalagay dyan 2024 dahil 2022 lang tayo, no? Dahil ito'y trial lang, first quarter. So, kailangan ba natin yung amend, no? So, okay, single. Yan ang kinakabit ko, single proprietor dahil B2 tayo, merong 250,000 na exemption. So, business ang nilagay ko, no? Pwede rin kasi yung profession dahil sa B2. So, yung birthday ay 1956. So, ang citizenship ay Filipino, hindi Chinese, no? Oops, capital. Para maganda, Filipino. Claiming for tax credit, no? Okay. So, automatically, pinipili niya yung 8%. So, after that, tapos na tayo, punta na tayo sa next page. So, click lang itong next. Yan. Okay. Sa next na yan, makikita natin, hindi tayo makakapag-fill up dito sa graduated. So, dito kagad tayo sa number 47, doon sa schedule 2 for 8% income tax rate. No? So, may sale ba tayo doon sa first quarter? Okay, may sale tayo. Ang total ng sale natin is 137, 245, and 35 centavos. Kaya lang hindi natin magagawa yung 35. So, i-click natin gano'n, tapos click natin ito. Yan. 35. Yan, okay. So, dahil sa first quarter, wala naman tayong mga income tax from the previous quarter. Wala dahil first quarter lang. So, dito, dahil B2 tayo, ang in-apply natin, meron tayong 250,000 na exemption. Yan. So, ibig sabihin, wala tayong kikitain, wala tayong babayaran hanggat hindi lumalampas ng 250 yung ating kinita, no? So, dito, meron tayong overpayment no, last year. Kasi, overpayment kasi yung binabayad natin 10%, tapos ang dapat lang natin bayaran 8. So, ang nangyayari, excess tayo parati ng 2%, so naiipon siya. Kaya ito, sumobra ng 75,035. So, lagyan natin 7,035. Yan siya. Tax payment for the previous quarter, wala pa, di ba? Wala tayong, kasi first quarter lang yan. May withheld ba sa atin nung first quarter? Wala pa rin, no? Creditable tax withheld this quarter, wala rin, kasi nga may exemption pa tayo, no? So, ang nangyari, yun, 75,000 yung ating ganun pa rin, 75,035 yung ating parang excess. So, pag wala na, balik lang tayo doon sa previous, okay? Pagbalik natin sa previous, yan na tayo. So, first quarter, tama na, 2022, okay? So, validate na natin ito, tama na siya. Validate. Yan. Tapos kung may correction tayo, pwede natin i-edit. Pero kailangan natin i-save, no? Para i-save yun sa system. So, kailangan mong rin i-print para meron kang hard copy. So, submit mo na siya sa system para pumunta doon sa file ng BIR. Yan. Submit natin. Okay. So, ganun lang, kadali, ano? So, pupunta tayo doon sa, let's say, tapos na yung 3 months, second quarter na tayo. So, ganun din, i-fill up mo yung mga TIN number, tapos, automatically, pipili yung system. Tapos, magpa-file na tayo ng 1701Q, na fill up ka ulit. Kasi tatlo yan, first quarter, second quarter, third quarter. Ayan, ganyan siya. So, ulit-ulit, second quarter, tingnan nyo, 2022,
2022. Okay, amend, no, single, proprietor, tapos business. Okay. Tapos, ulit-ulit, yung birthday. 09, 23, 1956. Yan. Filipino. So, automatically, pinipili niya 8%, ano? So, punta na naman tayo dito, okay? Sabi niya, okay, dahil B2 tayo, dito tayo magpupunta sa number 47, schedule 2 for 8% income tax rate. Sabi niya, anong kinita mo ngayong second quarter? So, ang total ng kinita mo is second quarter is 195,598. So, lalagay mo 195,598. 0.24. Kaya papalitan natin yung 0.24. Okay. Okay. Meron taxable income from the previous quarter. O taxable yung dating previous quarter natin. So, ang previous quarter natin ay na-taxable ay 137,254.35. Kaya lang yung 0.35 gaya ng dati. Yung 0.35. Yan, taxable siya. Kahit na hindi ka nagbayad ng tax, pero taxable siya. So, ulit-ulit, meron kang 250,000 exemption. Okay? So, yung dati mong excess payment for the year, 275,035,035, lalagay mo rin yan. Okay. Tapos, meron tax payment for previous quarter, hindi ka naman nagbayad ng tax. Kung nagbayad ka, lagay mo dyan, no? Kung hindi, hindi. Kasi puro withholding tax lang, no? Ang nadideduct. So, tax withheld for the previous quarter, wala ka namang binayad kasi nga exempted ka pa. So, ngayon, meron bang winidheld sa yung inadject sa 2307? Meron. 8,285.26. So, kaya lang 0.26. Ganun rin, no? Kasi may 0.26. Okay. So, dapat magaling madali lang mag-file sa BIR eh. Mabilis lang. O katulad niyan. Tapos na. So, previous, balik ka na ulit sa dati. So, 76,692, parang lumaki yung overpayment sa BIR. So, kapag okay na, validate mo. Okay. Just pull, edit, o kung may save. Okay. Print, final copy. So, submit mo yun doon. No? Okay. Okay na. So, antayin mo yung kanya na, yung successful na so punta tayo sa third quarter, ganun din. Okay, 1701Q. Okay, yung new. So lilitaw dyan yung mga nasubmit mo na, no? Okay, so fill up ka naman. Okay, fill up ka ng third quarter, 2024, 2022 tayo. Okay, example lang kasi third quarter. Ayan. No? So, single proprietor, business. For 1 year, ganyan. Kasi kung ano yung final mo ng B1 or B2, yun ang parating gagamitin mo for 1 year kung B1 ka o B2. 09, 23, 1956. Citizenship, Filipino. No, tax credit, no. Okay, tapos na. Punta na tayo sa kabilang page. Okay. Ano yung sale mo noong third quarter? Ang total ng sale mo is 110,720. Okay. Meron ka bang taxable income from the previous quarter? O hindi yung total ng first, second, and third. First and second. Okay, kasi third quarter ito yung taxable mo ng first and second. Ang total noon is so, ang taxable income for the first and second quarter, dahil third quarter, 137,254 at saka 195,598.24, a total of 332,852.59. So, yan ang taxable, no? So, less yung 250,000. Okay. So, tapos yung excess nung last year, 75,035. Okay? Tax payment, wala ka naman binayaran. Okay?
creditable tax withheld for the previous quarter, nagbayad ka ng tax for the previous quarter, 8285. So, yan ay 8285.26. Yan. Yung tax withheld mo ngayon, so meron siyang naka-tax withheld ng 11,072. 11,072. Yan. Okay. Tapos na siya, nag-auto-compute na, no? Okay na. Okay, tuloy natin, no? So, previous, balik tayo sa previous. Okay. So, pag wala nang mali, validate. Okay. Tapos, edit natin kung may edit. Kung wala, save natin. Okay. Okay. Tapos, kung ipiprint, gusto natin hard copy, kailangan natin i-print. Kung wala, i-submit na natin, no? Okay. Okay, ayaw pumasok, mahina daw internet. Ulitin natin kapag ayaw pumasok. Submit ulit natin. Okay. Yun, submitted, successful na, okay na. So, tapos na yung ating first and second and third quarter. So, punta naman tayo doon sa fourth quarter, yung tinatawag natin 1701A. So, fill up tayo ng 1701A, no, after yung third quarter. Tapos na yung October, November, December, fill up tayo. 1701A, yun, 1701A. So, fill up tayo. Successful to, okay. 1701A, 2022 tayo. Diba? Okay. Tapos, siyempre, single proprietor. Okay, business. Okay, lagyan natin yung date. 09/23/1956. Filipino. Okay, tapos no. Okay, kung married ka. Okay, tapos kapag spouse has income, pag merong yes, pero separate filing siya, okay lang, graduated. Okay, punta na tayo sa next. Dito naman, ang isasabit nating information ay yung total, ano? Yung total ng kinita first, second, third, and fourth quarter, kasama yan yung annual. So, dito sa ating form, nakalagay ang total is 1,326,024. So, yan yung ating kinita na total for the whole year. Kaya lang may point siya, kaya gagawin natin 0.69. Yan. Okay, dahil total na yan, wala na yung tinatanong kung ano yung kinita mo sa first quarter, second quarter, wala na siya. So, yung exemption natin, dahil tayo ay B2, ay 250,133. So, i-less niyo yun, kung ano lang yung i-less mo yun ang taxable. So, yung excess natin ng last year is 75,035, 5,035. Okay? Tapos, yung tax payment mo, wala ka naman binayad na tax kasi hindi ka nagbayad dahil puro ka withholding tax. So, kung meron, ilagay natin dyan. Yung tax withheld mo for the first 3 quarter, yung first, second, and third quarter, no, yung withheld ng company. Ang total is 19,357.26. 19,357.26. So, may withholding tax ka ba ngayon na binayad? So, meron. Ang binayad mo ay 88,245.21. 245.21. Sorry, may mali pala dito. But 1 million. So, 193, 19,357. Okay. Yung 0.26 yan. Hindi 1 million. Yan, 0.26. Okay. So, yan na yung ating summary natin. Dahil sa annual, ito yung total na kinita natin for the whole year. Tapos yung exemption natin, 250,000. Okay? Tapos ito yung dating overpayment natin for 1 year. Ito naman yung binayad nating tax na 2307.
for 3 months. Tapos yung last quarter natin, malaki kinita natin, mataas yung binayad natin tax. So wala tayong binayad sa BIR na tax payment for the first 3 quarter. Wala tayong binayaran, puro withholding tax. Kaya yung ating overpayment ay lalong lumaki, no? From dating 75,035 naging 96,555. So lumaki yung ating overpayment sa BIR. So kapag okay na, so balik tayo dun sa previous. So kung okay na, no? Kapag click mo yung validate, please select an overpayment option. So mayroong overpayment, gusto mong i-refund siya, gusto mong i-apply sa tax credit, bigyan ka ng tax credit certificate, or gusto mong gamitin siya next year. Ako, normally itong ginagamit ko next year. So babalidate mo na siya, okay? Tapos save, dahil wala ka mang i-edit. Tapos gusto mo ng print, hard copy. Pag wala na, i-submit mo na siya sa BIR. So submit copy to the BIR. Submit final copy. Okay, click mo gano'n, antayin mo na lang yan. So that's all for the 2022. Thank you. Sunod naman natin yung 2023 para makompleto natin yung 2 years at ma-analyze ninyo.